sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Ang angas ng aming opening billboard, ganda ng boses. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Narito ang balitang Sindaw Bangsamoro. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! MILG, pinangunahan ang koordinasyon sa DILG Region 9 para sa maayos na transition ng Sulu. Isinagawa ngayong hapon, Pebrero 27, taong kasalukuyan ang mahalagang coordination meeting ng Ministry of the Interior and Local Government BARM kasama ang Department of the Interior and Local Government Region 9 at MILG Sulu. Ito'y upang tiyakin ang maayos at organisadong transisyon ng mga programa at compliance mechanism sa lalawigan ng Sulu. Isinagawa sa pamamagitan ng Zoom, ang pulong ay bahagi ng mga hakbangin kaugnay ng transisyon kasunod ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa regional affiliation ng Sulu. Layunin nitong mapanatili ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo, mapalakas ang ugnayan ng mga ahensya at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga programa para sa mga local government units. Nagbigay ng panimulang mensahe at direksyon si Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay na kumatawan sa MILG BARM. Binigyang din niya ang kahalagahan ng malinaw at matatag na koordinasyon. Ito'y upang mapanatili ang katatagan ng pamamahala at tuloy-tuloy na serbisyo sa mamamayan ng Sulu. Ipinahayag naman ni DILG Region 9 Regional Director Carmelo Enrique Libot ang kahandaan ng kanilang tanggapan na makipagtulungan sa MILG BARM at MILG Sulu. Ito'y upang maihanay ang mga sistema, monitoring tools at implementasyon ng mga programa. Aktibong nakibahagi ang MILG Sulu sa talakayan at nagbahagi ng mga update mula sa lokal na antas. Dumalo rin ang mga service directors at division heads ng MILG na nagpapakita ng whole of organization approach ng ministry upang masiguro ang komprehensibong pagtugon sa mga teknikal at administratibong usapin. Kabilang sa mga natalakay ang implementasyon ng audits sa mga LGU ng Sulu, monitoring ng compliance sa pamamagitan ng DILG intranet, pag-ayon ng mga programa ng DILG 9 at MILG BARM at mga napagkasunduang susunod na hakbang.
Bilang pagtatapos, nagkasundo ang mga ahensya na panatilihin ang bukas at tuloy-tuloy na komunikasyon upang matiyak na ang anumang hamon sa transisyon ay agad na matutugunan. Ang koordinasyong ito ay patunay ng sama-samang pananagutan ng mga institusyon upang mapanatili ang kaayusan, transparency at mahusay na pamamahala sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Sulu. Sa kabuuan, pinagtibay ng MILG, DILG Region 9 at MILG Sulu ang kanilang pangako sa isang maayos, sistematiko at walang patid na transisyon, nakatuon sa kapakanan at patuloy na paglilingkod sa mga mamamayan ng Sulu. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! Patuloy ang lingguhang Ramadan Symposium ng MILG. Ito'y bilang bahagi ng moral at espiritual na pagpapaunlad. Bilang bahagi ng taunang paggunita sa banal na buwan ng Ramadan, patuloy na isinasagawa ng Ministry of the Interior and Local Government ang lingguhang Ramadan Symposium na pinangangasiwaan ng Operations Management Services ng MILG. Ilang taon na itong naging institusyonal na gawain ng MILG tuwing Ramadan bilang patunay ng patuloy na pagpapahalaga sa espiritual na paghubog ng mga kawani kasabay ng kanilang tungkulin sa pamahalaan. Isinasagawa ang symposium tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa OMS Conference Room. Binubuo ang programa ng panalangin, formal na lektura mula sa mga inimbitahang muhadir at open forum kung saan malayang nakapagtatanong at nakapagbabahagi ng pananaw ang mga kalahok. Bawat sesyon ay pinangungunahan ng nakatalagang dibisyon upang matiyak ang kolektibong partisipasyon at responsibilidad ng iba't ibang tanggapan sa loob ng MILG. Ang unang symposium na ginanap noong Pebrero 20 na pinangasiwaan ng Barangay and Community Affairs Division ay pinangunahan ni Sheikh Khairuddin Midtimbang na tumalakay naman sa paksang Faith and Work, Finding the Right Balance. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-uugnay ng pananampalataya at profesional na tungkulin at kung paano nagiging bahagi ng pagsamba ang tapat at makatarungang paglilingkod sa bayan. Ngayong araw naman gaganapin ang ikalawang symposium na pinangunahan ni Sheikh Abdul Qadir Musa na tatalakay sa paksang sala at saka, sustaining worship and overcoming the struggle of consistency. Layunin nitong palalimin ang pag-unawa sa kahalagahan ng pananatili sa regular na pagsasagawa ng sala at zaka bilang pundasyon ng disiplina at malasakit sa kapwa. Sa mga susunod na linggo, nakatakda ring magbahagi ng kaalaman si Sheikh Marhan Borhan sa paksang fasting and Hajj, two pillars of Islam and their connection. Gayon din si Sheikh Abdul Rauf Gyalani na tatalakay sa the final days of Ramadan and what to do after. Higit pa sa serye ng mga lektura, ang lingguhang symposium ay nagsisilbing paalala na ang mabuting pamamahala ay nakaugat sa moral na integridad at matatag na pananampalataya. Sa konteksto ng Bangsamoro, mahalaga na ang mga lingkod bayan ay hindi lamang mahusay sa kanilang tungkulin, kundi ginagabayan din ang mga pagpapahalagang nagbibigay direksyon sa tama at makatarungang paglilingkod. Sa pagpapatuloy ng gawaing ito taon-taon, pinagtitibay ng MILG ang paniniwala na ang Ramadan ay panahon ng paghubog ng disiplina, malasakit at pananagutan. At yan ang ating balitang Sindaw Bangsamoro. Balita! Balita! Balitang Sindaw! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Naku, Biyernes na naman ho ng gabi.
And of course, Friday episode ho natin at muli kaming nagbabalik at kanina, napakahalaga ng ating mga naging balita, ano? And I hope na sa susunod na pagtatanghal natin, sabayan niyo ho kami, 1 oras ho itong ating programa. Ito yung ihatid ang mga napapanahong kaganapan sa Bangsamoro Government, particular na po sa ating Ministry of the Interior and Local Government, ano? Nakasentro sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto, lalo't ito yung talagang binabantayan ho ng ating Ministry of the Interior and Local Government, pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng ating mga lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan po ng ating Ministry of the Interior and Local Government, tinitiyak ho nito na yung ating mga lokal na pamahalaan at kasama na ho dyan yung ating mga lokal na opisyal ay sumusunod sa kanilang mandato na isulong po ang malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't kami po sa Ministry of the Interior and Local Government, Governance Matters. Alright, tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating programa ngayong gabi at napapanood ho tayo sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato via live streaming din po para doon sa mga mahilig mag-Facebook. Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte via live streaming din po yan. At dumako na ho tayo sa ating hatid kaalaman, pero meron ho tayong konting hatid kaalaman na importante ho ito sa ating mga listeners and viewers ngayong gabi. Sa ating programa kagabi, doon sa mga nakaantabay ho sa atin, tinalakay yung kahalagahan ng pagpapatibay ng mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Region sa pamamagitan po ng implementing rules and regulations ng ating Bangsamoro Local Governance Code. Ayan. And last year nga po, talagang todong-todo yung ating Sindaw Bangsamoro sa paghatid ng kabuuan ng Bangsamoro Local Governance Code. Kasama ho natin dyan si Bangsamoro Director General Engineer Cali Dumagay. At syempre, bakit ho natin ginagawa ito? Isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating BLGC Implementing Rules and Regulations, kung nakinigo tayo kagabi o nakaantabay kayo sa aming programa, ay itong General Welfare Clause, na ito po ay nagsisilbing guide o gabay ng ating mga local government units upang maipatupad o maisakatuparan yung tunay na lokal na otonomiya at makabuluhang pamamahala. Ayun. And ang General Welfare Clause po sa ilalim ng Article 4 ng IRR ng BLGC ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga lokal na pamahalaan na isulong yung pangkalahatan po na kagalingan ng kanilang nasasakupan. Ibig sabihin yung general welfare po ng kanilang nasasakupan. Mula ito sa seguridad o security at kaligtasan po hanggang sa modernization po. Ang hirap ng Tagalog, so mas English tayo. Modernization po ng kanilang mga services o serbisyo. So hindi na ho kailangang mag-antay pa o maghintay pa ng yung ating mga nasa komunidad ng mga serbisyong yan kasi talagang mandato na po yan ng ating mga lokal na pamahalaan na hindi na rin kailangang maghintay ng particular na provision ng batas sapagkat ang ating mga lokal na sanggunian, sangguniang bayan at yung mga nasa barangay ho natin mismo ay meron hong mandato na magtakda ng pinaka mainam na hakbang para sa kanilang mga komunidad po. So sa ganitong paraan, nasisiguro natin na yung autonomy ay hindi lamang nakasulat ho sa papel kundi nagiging konkretong aksyon. So may concrete na actions po na nararamdaman ng mga mamamayan ho natin sa lahat ng komunidad natin sa reyon sa araw-araw. Yun. Ayan po. So tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa ngayong gabi. Sa atin hong hatid kaalaman ngayong gabi, siyempre, ito pa rin yung bahagi ng nilalaman ng ating implementing rules and regulations ng Bangsamoro Local Governance Code. Tampok sa ating episode yung kahulugan at kahalagahan ng definition of terms sa ating IRR. Sa bawat batas o code po, tandaan ho natin, mahalagang meron hong section para sa mga definition of terms o definition.
ito ang nagsisilbing gabay upang magkaroon ho tayo ng isang pamantayan sa pag-unawa at interpretasyon ng mga provisions po ng ating BLGC at ng IRR nito. Kasama ngayong gabi si Bangsamoro Local Governance Academy Director at siya ring BARM o Bangsamoro Ready Head, Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil para magbigay ng linaw tungkol ho dito sa definition of terms. It really is expanding the powers of the chief executive and the local government unit to address the needs of the community. Kailangan natin itong definition of terms para sa mga nagbabasa na ordinaryong mamamayan, ating mga kawani sa gobyerno, para maintindihan, magkaroon tayo ng leveling off, ma-standardize itong mga terms na ito sa kanyang definition. Like for example, ang kape sa ordinaryong mamamayan ng BARM is pwede sabihin nating native, di ba? Pero baka sa iba, hindi. Iba ang kape. Pwedeng 3-in-1, pwedeng Nescafe, pwedeng ganon. So, minimize lang natin yung ibang interpretation para isa lang ho ang pagtingin natin kung ito ang na-mention na. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayun po, ang nabanggit ho sa atin ni Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil, no? Tungkol doon sa definition of terms na mahalaga po ito. And sa kabuuan po, yung section ng definition of terms ay higit pa doon sa listahan lang, no, ng mga kahulugan. Ito po ay pundasyon ng malinaw na pag-unawa natin sa bawat provision ng batas tulad ng sinabi sa atin kanina ni Director Bombet Abutasil. Sa pamamagitan po nito, nagkakaroon ng isang pamantayan ang lahat ng gumagamit at nagpapatupad ng ating IRR. Kaya't naiiwasan ho yung kalituhan at maling interpretasyon nito. Kaya tuloy-tuloy ho tayo sa ating hatid kaalaman ngayong gabi. Ito at ituloy ko na dyan sa technical side. Matapos nating talakayin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng section para sa mga definition, mahalagang maunawaan kung paano ito nakakaapekto po doon sa mismong pagpapatupad ng ating batas. Muli, pakinggan natin si Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil. Yes po. Again, no law is perfect. Ang batas na ito ay gawa ng tao. So, hindi talaga ito siya perfecto. Pero kung may mga katanungan man tayo, nandyan ho ating regular courts na pwede naman tayong sumangguni, ipa-clarify. Pagdating ho kasi sa interpretasyon ng batas, nakalatag ho yan sa Supreme Court. So, doon po dapat yung clarification ng mga provision ng BLGC. So, kahit na mga abogado, meron silang interpretation na kanila, ang final arbiter pa rin talaga ang Supreme Court of the Philippines. Opo. Kailangan din na ang dinidefine dito is yung technical sa kayong governance terms, like for example, what do you say of an LGU? So, yun yung sakop ng isang LGU. Ano ang meaning mo sa quasi-judicial power ng sanggunian? So, naka-specify din doon. Ano ba ang coverage ng General Welfare Clause? Ano ang nakalagay sa basic services na kailangan i-deliver ng isang LGU. So, nadidefine naman din ho dyan sa definition of terms. Sa tingin natin, mas madali. It ensures clarity ng messaging. At least, pag sinabi mong, this is when you're talking about something, kung may sinasabi kayo isang bagay, alam na ng kausap mo na ito pala yung minimin mo. So, nakikiusap din tayo sa ating mga tagapakinig, no? Na kahit paminsan-minsan, ma-browse natin itong batas natin sa itong IRR kasi atin mismo ito. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan po, sa huli makikita ho natin na yung definition of terms ay hindi lamang technical na bahagi ng BLGC IRR. Ito ay nagbibigay ng kalinawan at isang pamantayan sa paggamit ng wika ng ating pamahalaan. Ayan. So tuloy-tuloy ho tayo.
Mga prinsipyo ng desentralisasyon. Ito naman ho yung pag-uusapan natin ngayon. Isa sa mahalagang prinsipyo ng pamamahala, no, na nakapaloob po ito sa Bangsamoro Local Governance Code at ito ay tinatawag na subsidiarity. Ang prinsipyong ito ay nagsisilbing gabay kung paano dapat ipatupad ang mga desisyon at programa sa antas ng pamahalaan. Muli pakinggan natin si Director Bombet Abutasil. Doon muna tayo sa principle of subsidiarity. Ang basic meaning nito is decisions belong to the capable LGU. So, basically, ang principle of subsidiarity ay decisions belong to the lowest capable LGU. Pinaka-basic example nito is changing the name of a barangay. Okay. So, before mag-decide ng changing of the name of the barangay, kailangan mo nang i-consult si barangay kung papayag siya na mapalitan yung pangalan ng barangay niya. Kung ang nag-institute nung resolution na yon is sa probinsya, kailangan mo lang silang mag-consulta dito kung papayag ba siya o hindi. Pagdating dito sa principle of subsidiarity, ang desisyon nung lowest capable LGU ang magmamatter. Take for example, kung may balak ang isang mayor, hatiin ang barangay, kailangan muna konsultahin yung barangay. No? So, kung papayag ba siya o hindi. Kailangan konsultahin din yung mga residente ng naturang barangay, papayag ba sila o hindi. Kaya nga may plebisito tayo. So, yan yung principle of subsidiarity as kwan ba? Yung hindi muna mag-a-act itong higher LGU hanggat sa hindi pa ito pumapasok. Dahil nga sa decentralization na tayo, ang nangyari, Ma'am Irene, is ang mga national government agency before, sila yung naatasan mag-deliver ng basic services. Ganun din dito sa BARM Ministries, na sila ang naatasan na mag-deliver ng basic services in augmentation or complementation sa mga LGUs. Pero dahil magde-decentralize na tayo at madidevolve na yung basic services sa ating mga local government units, ang itutulong ng mga ministries is yung technical support saka yung resources na available naman sa na hindi kayang maibigay ng ating mga local government units. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayun, tama po kayo dyan, Director Bombet Abutasil, dahil ang prinsipyo nga ng desentralisasyon, ang kapangyarihan ay ibinababa po sa pinakamalapit na antas ng pamahalaan. So yung sa subsidiarity, ulitin lang ho natin, ang desisyon ay dapat manggaling sa LGU na may kakayahang kumilos po. No? And sa ganitong paraan ho, ay mas nagiging makabuluhan yung sinasabi ho nating lokal na pamamahala. Nakaugat ho yan sa komunidad natin, sa ating mga barangays, at nakabatay sa konsultasyon at nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Tulad ho ng ating programa ngayong gabi, at kami ay nagpapasalamat kay Director Bombet Abutasil sa pagbibigay ng panahon para sa ating kampanya, pagpapalaganap na ating implementing rules ng Bangsamoro Local Governance Code. Hindi lang ho yan dahil series po itong episodes natin for the IRR. Dumako na ho tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa ngayong gabi. Inyo pong matutunghayan ang ating panayam sa mga local officials po mula sa rehiyon. Tampok ang mga programa at proyekto at best practices sa lokal na pamamahala ng MILG, particular na MILG Provincial Field Office sa Tawi-Tawi. I hope nasa Zoom na si PD, Kasama ho natin ngayong gabi si Provincial Director Gulam Hassan Sapayani ng Tawi-Tawi. Magandang gabi po, PD. Nakapasok na ba? Yon, so hindi ko pa nakikita yung kanyang gwapong muka. Ayan. Yon, mahirap ba yung yung signal natin sa Tawi-Tawi? Hindi naman, maayos naman yung panahon natin ngayon, 'di ba? Mainit kanina, so I hope na okay lang.
Marami ho tayong pag-uusapan. Ako, aabutin ho tayo ng mga siguro 20 to 25 minutes para ihatid sa inyo yung mga kaganapan po dyan sa probinsya ng Tawi-Tawi. At ito ay tungkol doon sa ating mga local governance po, no, ng ating mga local government units diyan, at ano ang ginagawa o anong tulong na ginagawa ng ating MILG Provincial Field Office diyan sa Tawi-Tawi po sa pangunguna ni PD Gulam Hassan sa Payani. Ang dami yung mga MLGOs diyan, at mantakin nyo ho ang lalayo po ng mga ano diyan, mga islands diyan sa Tawi-Tawi. Matagal na panahon din na nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabisita ang mga projects na yan diyan, no, mga kapanahon pa ng hindi na ho natin banggatin, baka ano tayo mabisto yung ating edad. Ayan, habang nag-aantay ho tayo na lumabas si PD Gulam Hassan sa Payani sa ating Zoom, no. Marami-rami ho yung ating inihanda at inilatag na mga paksa o topics ngayong gabi tungkol doon sa direction ng MILG Tawi-Tawi noong 2025. Ano po bang nangyari na sa kanila? Meron po bang magandang nagawa yung ating MILG para tumaas yung antas o level, no, o antas ng pamamahala ng mga local government units diyan sa Tawi-Tawi? And sinabi ko na ho kanina, ang lalayo ho ng mga islands diyan, talagang yung iba sumasakay sa, kung meron hong mga speedboat, nako, ang saya nun kung may speedboat po, pero yung iba, yung tinatawag nilang bangkero, at yun yung ginagamit to para makatawid tayo doon sa kabilang isla, no? Like ang hirap doon sa mga nag-monitor ng mga projects sa mga isla diyan. And meron na tayong mga assigned na mga municipal local government operations officers sa nasabing probinsya. Ilan din ho sa ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol doon sa implementation ng Seal of Good Local Governance Program dyan sa probinsya ng Tawi-Tawi. Naku, ilan na po ba yung naging awardees po natin noong 2025, at kamakailan lang nagkaroon ng pagkilala po doon sa mga local government units na talagang nag-perform sa kanilang pamamahala dyan sa buong region, like for the province of Tawi-Tawi. Atin din hong pag-uusapan o kumustahin yung Comprehensive Development Plan updating, no, dahil nagpo-provide din po ang ating Ministry of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng Provincial Field Office ng Tawi-Tawi sa ating mga lokal na pamahalaan diyan, no, doon sa pagbuo ng kanilang Comprehensive Development Plan. And kasama din ho sa ating pag-uusapan yung isa sa mga inisyatiba ng ating Ministry of the Interior and Local Government, no, yung LGAIP, at ilan po ba yung mga LGUs natin na nakapagtala na ng innovative practices. Iba pa yung best practices, iba din ho yung innovative practices, may mga innovations. So the word itself, no, mga innovations na ginawa ng ating mga LGUs para mas maging maganda yung kanilang lokal na pamamahala. Okay, nakikita ko na via Zoom, pero hindi pa lumalabas sa screen si ayun. Hello po, magandang gabi po, PD. Magandang gabi, Mama Irene, at saka sa lahat ng ating mga pakinig dito sa Sindaw Bangsamoro, lalong-lalo na sa ating mga DILG family, MILG family pala. Opo, kumusta ho kayo? Napakaganda nung aura ho natin ngayon, PD, no? Maaliwalas na maaliwalas. PD, magsimula na ho tayo kasi we barely have mga around 20 minutes, no, to discuss po yung mga updates natin mula dyan sa probinsya ng Tawi-Tawi, MILG Field Office po, PD. And una ho dito, nabanggit natin kanina, kumusta yung naging direksyon ng Provincial Field Office ng MILG Tawi-Tawi, no, tungkol doon sa paggabay ho natin sa ating mga lokal na pamahalaan dyan sa Tawi-Tawi? Actually, kami sa Tawi-Tawi, sumusunod kami doon sa ating yung EOPB, tinatawag natin yung annual operation.
at saka budget. So nakasado ng lahat ng ginagawa because more on us is yung monitoring and supervision. So minomonitor natin ang mga LGU compliance doon sa mga in terms of functionality ng kanilang mga local special bodies, yung compliance nila sa mga mandated plans, at saka nagpro-provide din tayo ng secretariat services sa mga POC meetings. And also nagkakaroon din tayo ng mga capacity building. At saka assessment. Sa capacity building nagkaroon tayo ng mga orientation doon sa program ng MILG katulad ng CFLGA, TIA, POC audit, ADAC audit, in the rest of the programs na para maalam ni LGU kung ano ang kanilang gagawin. Okay, PD, ito yung pangalawa sa gusto nating pag-usapan. Bigyan nyo kami ng updates dun sa implementation ng Seal of Good Local Governance Program. Ilan ho yung naging awardees natin for 2025 and nagkaroon tayo ng pagkilala, no? Kamakailan lang at mas magandang banggitin ho natin para malaman nila kung gaano ba kalakas yung kumbaga yung tulong ng MILG Field Office para magkaroon ho tayo ng ganito karaming mga awardees. Sa 2025 SGLG nagkaroon ng na-deferred ang assessment sa SGLG dahil sa nagkakaroon ng calibration sa sa system. Okay. Instead of 10 governance areas, ginagawa na nila ngayon 3 na lang. Ito yung yung 3 innovations at saka financial management at saka crisis resilience. Okay. Kasi ang plano ngayon is to hindi lang i-measure ang performance at saka functionality ni LGU, i-measure nila yung impact ng ginagawa ni LGU. Yes. Kaya, at ito'y gagawin nila na term-based na ang ang assessment ng SGLG. Pero yung previously na 2025, nagkaroon kami ng visitation. Yung provincial team umikot sa sa province of Tawi-Tawi para magkaroon ng pre-assessment sa SGLG in preparation sa incoming assessment ng SGLG sa mga LGU. And also nagkakaroon din tayo together with it kasi mahirap magpunta ng pabalik-balik sa mga LGU considering the geographical location ng aming mga municipality. Pinagsabay na namin yung pag-roll out ng programs ng lahat ng program sa MILG together with the pre-assessment sa SGLG. Pero yung mga unang panahon, nagkaroon tayo ng 2 awardees sa SGLG. Ito yung si Munol at saka si Buto. Yes, okay. Sige po. So, wala namang reaction na, kumbaga, violent na reactions yung mga LGUs diyan sa ganitong bagong patakaran po natin, PD? Wala namang so far. Kasi ang plano natin ngayon ay magkakaroon tayo ng tinatawag natin na parang yung ina-assess natin si LGU kung saan na ba sila ngayon in terms of SGLG kasi mag-iiba na yung mga indicator siguro. Hindi pa natin alam kung ang maaring mangyari. Okay, sige po. Susunod do sa ating pag-uusapan tungkol doon sa Comprehensive Development Plan updating. And I'm sure malaking tulong ng ating MILG dyan tungkol doon sa technical side ng paggawa ng Comprehensive Development Plan ng ating mga LGUs po. Last year nagkaroon tayo ng orientation at saka training workshop doon sa yung tinatawag nila CDP Plus, yung risk-informed na plan ng CDP. Yes. So, this was attended by mga municipal development and planning coordinator at saka yung sangguniang bayan na chairman on committee on appropriation at saka yung budget officer. So,
ngayon naman, after na naturuan sila kung paano ba maging align yung ano nila, yung mga plano doon sa current situation na nangyayari ngayon. And second is, ang purpose is ma-align din yung plano ng bawat LGU doon sa 12-point agenda ng ating Bangsamoro government. Okay. Paki-explain lang ho ng konti, yung risk-informed planning para maintindihan ng mga listeners natin, lalo yung mga nakikinig sa radyo at yung mga nakamonitor ho sa atin sa Facebook. Actually, yung tinatawag nating CDP Plus, yung risk-informed, ibig sabihin, integrated na doon yung sa plano, yung tibay ng bawat structure na makaresist siya kung mayroong calamity, mayroong earthquake, at saka considered na kung mga yung evacuation center saan ilagay, lahat ng yung related sa mga calamity mangyayari dapat ma-consider na doon sa pagplano para ma-include sa tinatawag nila CDP Plus. Okay. PD, hold your line ha. Magbabalik po ang Sindaw Bangsamoro pagkatapos ng isang paalala. Pagkakaroon ng ipinagbabawal na negosyo. Ipinagbabawal sa mga lokal na opisyal ang pagkakaroon ng personal na interes sa mga kontrata o transaksyon ng gobyerno. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin ng 40,000 hanggang 1.2 million o makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Ito ay upang maiwasan ang conflict of interest at katiwalian sa loob ng pamahalaan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating programang Sindaw Bangsamoro. Kasama pa rin ho natin si MILG Provincial Director Gulam Hassan sa Payani ng Tawi-Tawi. Pag-uusapan ho natin ngayon yung inisyatiba ng ating mga lokal na pamahalaan sa ilalim ho ng ating LGAIP. No? Kabilang ang mga LGUs na nakapagtala ng innovative practices. Kumusta ho sa probinsya ng Tawi-Tawi, PD? Sa LGAIP, pag ginagawa natin, nagkaroon tayo ng rollout sa program, nagkaroon tayo ng orientation, at saka ina-encourage natin ang mga LGU to participate. So, para maingganyo sila mag-participate, tinatanong natin kung ano bang mayroon silang mga innovative practices nang nangyayari. So, katulad sa Municipality of Bunga, mayroon silang tinatawag na HOPE. Ito yung helping orphan pursue education. So, ginagawa ito ng munisipyo, particularly sa Bungaw, para sa mga bata na orphan na wala ng mga magulang, considering sa kahirapan ngayon. So, ginagawa ng LGU para matulungan ang ating mga bata na wala ng mga magulang. Okay. And second, mayroon din sila yung tinatawag nila yung Saumbay Ko, Lanuan Ko. This is in relation sa environmental management. Okay. So ang ginagawa ng municipal government ay nire-require niya lahat ng mga barangays na maglinis. Especially yung mga ano nila sa bahay. Kasi considering ang mga bahay dito sa amin is along the coastal area. Yes, marami sa dagat. So ang mga basura nandoon sa ilalim ng bahay na kailangan nilang linisin. Para magkaroon ng interest ang ating mga barangay official, ang ginagawa ng ating LGU is binibigyan niya ng awards pag tinatiming doon sa celebration o foundation ng munisipyo. So, tapos pag sinong makasustain ng kanilang mga barangay na pinakamalinis, magbibigay pa siya ng mga monetary addition na award sa mga LGU na masusustain niya for the whole year ang kanyang kalinisan ng kanyang barangay. Good to hear po yung ganyang mga practices, no, sa mga barangays natin, PD San, dahil dito nakikita din natin kung gaano ka persistent yung mga LGUs na tulungan, no, at encourage yung mga nasa communities na kailangang
makipagtulungan din sa kanilang lokal na pamahalaan para mas magiging maganda yung takbo po ng lokal na pamamahala dyan, ano, PD. Ito hong kasunod natin na gustong itanong sa inyo ay yung papel ng ating mga civil society organizations. Parati ho, tinatanong natin yan kung hanggang saan yung level ng pakikipagtulungan at syempre yung parte ng CSOs doon sa ating local governance. Ito ni mahalagang papel ng mga CSO kasi sila ang nag-represent ng mga issue concern ng ating mga constituents doon sa mga LGU. So before sila makakaroon ng mga membership sa mga local special bodies, mayroon tayong ginagawa na mga yung prior to that mga series of activities. Yeah. Isa na doon yung inventory ng lahat ng mga existing CSO sa ating mga LGUs. Then after that magkakaroon tayo ng yung CSO assembly na ibabahagi sa kanila ano ang role nila bilang representative doon sa mga bawat local special bodies. After that, magkakaroon tayo ng selection ng mga bawat CSO kung saan sila nababagay. Okay. Kasi ideally dapat ang mga CSO kung saan sila nag-render ng services nila, doon sila dapat sa local special bodies na kung saan nangangailan ng services nila. Okay. So yon ang una nating ginagawa. So after that magkakaroon ng accreditation. Ina-accredit sila sa ng LGU. So pag ano na nila ang mga requirements ng LGU, makomply na nila, saka pa sila bigyan ng certificate of accreditation. And then, following it, magkakaroon na tayo ng selection ng paglagay kung saan ba si CSOA, CSOB na nararapat. Okay. So pagkaroon ng meeting, pwede na sila mag-participate doon sa bawat local special bodies kung saan sila nag-represent. Okay. So, katulad ng sa provincial government, nagkakaroon kami ng regular na meeting sa mga POC, or in other mga councils, sa mga LCAT-BAUSI, sa mga GAD. So, halimbawa yung Tawi-Tawi Women Council ng province, sila itong yung active na kasangga ni provincial government doon sa program related sa GAD at saka women empowerment. Okay. So mayroon talaga silang yung partnership in terms of program implementation and in planning. Okay. Sige, PD, kasunod ho nito ay atin hong suriin. Suriin ho natin, PD, yung pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan po ng ating mga local peace councils dyan sa Tawi-Tawi. Pati na rin ho yung update sa kampanya laban sa droga sa ilalim ng MADAC at ng ating BADAC. Regarding sa peace and order, kaya nang sinabi ko yung sa amin, particularly sa provincial government, regular kami nagkakandak ng Peace and Order Council meeting. Attended by mga concerned na mga agencies, ng mga AFP, PNP, and even nandoon pa yung mga municipal local chief executive attended during our meetings. So, yun ang isa. Pangalawa, kung may mga redo dito sa amin, hindi na sila pumupunta sa korte para mag-complain. Okay. So, sinisettle ng provincial government at together with the AFP and the mga ating mga armed forces and other concerned citizens nang hindi na sila gumastos, hindi na matagal ma-resolve ang kanilang mga issue in concert at saka yung mga conflict among mga constituents sa province of Tawi-Tawi. Okay. PD, hold your line po ha. Bilang pagpapatunay sa matagumpay na kampanya ng probinsya, no, lalo-lalo suporta ng ating MILG Provincial Field Office diyan sa Tawi-Tawi laban sa droga. Narito po si pakinggan at panoorin ho natin si Honorable Haj Sri Kaf Matba, Mayor ng South Ubian, Tawi-Tawi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po si Haj Sri Halun Matba, Mayor po ng Municipality of South Ubian.
We are blessed po na yung LCE, Technical Working Groups, lahat ng stakeholders po dito sa Tubian, masasabi po namin dito na meron po kaming harmonious working relationship. Kaya naman po halos lahat ng activity na aming ginagawa ay nadadalian po kami. Ang pagsugpo namin po sa droga dito ay nagsimula sa isang simpleng pangarap ng bawat pinuno na namumuno sa kanyang pinapamunuan na lugar na maging drug-free. Alam naman po natin, sa droga, marami pong masamang mangyari, hindi magandahan. Diyan na yung pagnanakaw, yung pagre-rape, mga krimen. Alhamdulillah po, kahit na hindi pa naman po ganun kalaki yung drug problem dito sa amin, nasugpo namin. Naumpisahan namin habang maaga. Kaya hindi po siya naramdaman ng constituent ng South Tubian kung ano yung changes or ano yung change na naidulot ng ating ginawa. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga stakeholders na tumulong maging successful yung pagpapatupad natin ng CBDRP hanggang sa umabot tayo sa Balay Silangan. Of course, tumulong po sa atin dyan sa Philippine Marines, sa PIDEA, Philippine Coast Guard, PNPs, yung mga religious group, civil society, mga teachers po, halos lahat po nagtutulungan kami dito para maging successful kung ano yung ginagawa namin. And of course, malaki pasasalamat po namin sa MILG, sa PIDEA, dun sa directives na ibinaba nila sa lahat ng LGUs concerning drugs. Siguro naman po, on process po para may declare nilang drug-free. So ngayon, ang ginagawa po ng mga PNP, ng MILG, ng MDRRMO natin is home visitation po dun sa mga PWU. So ngayon po ang ginagawa ng ating kapulisan, ating MILG, ang ating MDRRMO is almost weekly po, meron po silang house visitation sa mga PWOODs para naman po ma-monitor nila kung anong activities nila ngayon. With that, again po, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan. Pag-usapan naman ho natin ang pagpapatupad ng full disclosure policy sa mga local government units natin. Parati ho natin tinatanong ito. At yung sistema ng monitoring and compliance dyan po sa ating mga LGUs sa Tawi-Tawi. PD San? With regards doon sa full disclosure policy, always namin nire-remind ang LGU kasi kailangan nilang nag-comply sa quarterly, semestral at saka annually. So prior to the uploading or doon sa portal, nare-remind namin sila na this is the schedule na dapat mag-upload na kayo ng mga documents nyo doon sa portal. But this time, yung portal hindi pa siya nagpa-function, parang back down ang portal. So kaya hindi sila maka-post doon sa portal. So as of the present, per record from our field officers, 90% of our local government units compliant doon sa full disclosure policy. Okay. Ganda hong narinig ho natin yan. PD San, kasunod ho nito ay alamin naman natin kung paano pinalalakas yung ating monitoring and coordination system sa mga lokal na pamahalaan. Dagdag rito yung pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ng Tawi-Tawi. Pakinggan ho natin at panoorin si Honorable Winhar Hayril, punong barangay Darussalam, Languyan, Tawi-Tawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Abad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang Lupon Chairman ng Lupon Tagapamayapan ng Barangay Darussalam ng Nguyen Tawi-Tawi, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa tiwala na inyong ibinigay na papabilang sa episode ng Sindaw News at bilang Lupon Tagapamayapa, napakahalagang tungkulin sa amin ang mapanatilihin at kapayapaan at pagkakaisa sa ating komunidad na nasasakupan. Hindi biro ang responsibilidad na ito sapagkat kami ang unang sandigan ng mga mamamayan kapag hindi nagkakaunawaan o alitan, hindi lamang mag-ayos ng alitan kundi maging tulay ng pagkakaunawaan, respeto at pagkakaisa sa ating barangay. Naniniwala po kami na sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap, patas na pagkikinig at malasakit sa kapwa, ang aming layunin ay hindi lamang ang magbigay ng desisyon kundi ang maibalik ang magandang samahan na magkabilang panig. Naniniwala po kami ang ating tunay na hustisya ay hindi lamang nakikita sa batas kundi sa pagkakasundo, pagpapatawad at paggalang sa isa't isa. Sa aming tradisyonal na pamamaraan, mahalaga ang pakikipag-usap ng mahinahon, patas na pakikinig sa magkabilang panig. Pagbibigay ng hutba ng mga guro o imam, ang ating mga guro, imam, paggamit o sa pamamagitan ng mediation upang matugunan ang mga nag-aalitan na makahanap ng solusyon ng katanggap-tanggap sa lahat. Ginagamit din namin na panunumpa sa katotohanan, paghingi ng paumanhin at ang pagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa ng komunidad bilang paraan upang tuluyang maibalik ang kapayapaan. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat po kay Honorable Winhar Hayril, punong barangay ng Darussalam, Languyan, Tawi-Tawi. Balik ko tayo kay PD Gulam Hasan Sapayani ng MILG Provincial Office ng Tawi-Tawi. Ito po dahil medyo tayo ay limitado ng oras, pag-usapan ho natin yung mga proyekto po, PD San, ng MILG na naipatupad po dyan sa probinsya ng Tawi-Tawi na nakatulong ho doon sa pagpapalagana po natin nung sinasabing tamang lokal na pamamahala. With regards doon sa ating mga projects implemented in the province of Tawi-Tawi, per listing from the PMDD, yung 2020 mayroon tayong 7 desalination water desalination projects dito sa Tawi-Tawi, at saka mayroon din tayong isang tourism facilities at saka seaport terminal doon sa Simonol, and mayroon tayo yung MILG municipal building, yung opisina namin ngayon, yung sa last 2020. Sa 2020 yung 2021, 2021, basahin ko na lang kasi medyo marami. Sa 2021, nagkaroon tayo ng 7 municipal hall. Dito sa Tawi-Tawi, ito yung sa South Tobian, Dr. Island, Sibuto, Simonol, Tandubas, Sapa-Sapa, Bungaw, in Mapon. So, another sa last 2021 is yung public market sa Sitangkay. Actually, yung itong public market, gusto ko lang emphasize, nakapunta sa akin last week, ang municipal engineer ng Sitangkay ay humihingi sila ng schedule ng turnover ng public market doon. Hopefully, ma-turnover natin by April kasi
doon ang gusto ng region sa April 21, hopefully makarating ang representative ng MILG from the region to turn over ng public market sa Sitangkay. And then sa 2023, mayroon tayong 15 barangay hall na this was groundbreaking kami yung during the turnover naman ng office namin dito sa Bungao. And then sa 2024, mayroon 8 barangay hall, isang public market, 2 police station, 1 fire station. Sa 2025, mayroon 5 barangay hall. So, yun ang mga project na program implemented at saka ongoing dito sa province of Tawi-Tawi na galing sa ating MILG. Naku, napakaswerte po ng probinsya ng Tawi-Tawi sa mga projects na yan, PD San. And syempre, hindi ho yan basta-basta na lamang na in-implement yan. Nagkaroon ho tayo ng mga di ba, ang ating region ng evaluation and of course yung coordination para po ma-implement yung mga projects na yan. PD San, ito na lang ho yung ating itatanong bilang panghuli. No? Saan nakatuon yung direction ng ating MILG Provincial Field Office dyan sa Tawi-Tawi? You have 1 minute, PD San. Go ahead. Regarding sa 2026, nakatuon tayo doon sa functionality, accountability, at saka performing LGUs. Okay. Kasi yun ang tinutumbok natin, pati yung MILG region. No? Ang ginagawa natin dito sa baba, in support doon sa mga programs na ginagawa ng ating MILG region. So tuloy-tuloy pa rin kami sa mga monitoring ng LGU compliance doon sa mga program ng MILG tulad ng mga SGLG, tulad ng LOGFA, lahat-lahat ng mga ano pa yung mga for disclosure policy. Continue pa rin kami sa audit ng bawat mga ADAC audit, POC audit, LTIA, yung mga LCPC, marami pang iba, hindi ko na maano lahat, basta at saka mayroon din pala kaming yung nagpapasalamat ang LGU natin, particularly sa Bungao, yung project na yung LIPS, LIPS sa digital. Ay yung sa Bungao province sa Bungao. So ito po ay nakatulong sa mga LGU na sa Bungao doon sa easy access doon sa mga local government services. Hindi na silang mag-access kahit hindi na sila pumunta doon sa munisipyo. Yes. Doon na lang pwede na sila mag-avail ng mga service tulad ng mga building permit, application sa mga registration, yung mga business nila. Lahat. Mayroon din iba na pumupunta doon sa digital center, doon sila nagkaano. And the rest of the population also na medyo hindi pa sila masyadong, doon pa rin sila sa usual na ginagawa. Okay. So hopefully ma-improve ito at saka ito ay malaking tulong sa ating mga constituent dito sa municipality of Bungao. And second, sana ma-expand sa other municipalities dahil malaking tulong sa kanila, especially in accessing the services ng ating mga LGU. Okay. PD San, maraming salamat. Baka may gusto ka lang batiin bago tayo magtapos sa panayam. Gusto ko lang batiin ang lahat ng nakikinig ngayon na hopefully hindi kayo magsawa na makinig sa Sindaw Bangsamoro para ma-update, ma-inform tayo kung ano nang nangyayari at anong ginagawa ng MILG farm at saka ng lahat ng field offices dito sa farm region. Okay, maraming salamat po muli kay MILG Provincial Director Gulam Hassan Sapayani ng Tawi-Tawi. At para ho sa ating weather advisory, syempre meron ng mga nakapost dyan sa page ng ating Facebook page ng BARM or Bangsamoro Ready, no? Abangan nyo ho yan. O
bisitahin niyo po yung page na yan para tayo ay may alam kung ano po yung kasalukuyang kalagayan ng ating panahon, no? And para ho sa ating hotline numbers for emergencies, reports and information patungkol ho sa ating current weather condition, please contact po ang Bangsamoro Ready at ito yung kanilang mga hotline numbers. Globe 0966-301-8777. Smart 0939-339-5221. Radio frequency 142.800 at 170.125 MHz. At bago tayo magtapos, no, itong final na ho talaga, gusto nating batiin yung mga naka-monitor sa ating live streaming, kay Trix Sangkula Brooks ng Tawi-Tawi, Aminola Mangundaya na Mapupuno ng Balindong Lanao del Sur, kay Fatima Zara Sapayani ng Tawi-Tawi, Pramashaira Astarani Fraina, LGU South Ubian, maraming salamat po, at dun sa mga nakikinig sa atin via DXMS AM at DXOL FM Cotabato. Dito po nagtatapos ang ating Friday episode ng Sindaw Bangsamoro, at muli po ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato, at sabayo kaming panoorin sa kanilang Facebook live streaming at sa Facebook page po ng ating Ministry of the Interior and Local Government BARM, sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UP Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Siyempre, like and share na din po yung ating Facebook page, no, ng MILG para makatulong ho tayo doon sa pagpapalaganap ng impormasyon, lalo't nakasentro ito sa lokal na pamamahala. Pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng MILG mula kay Deputy Minister Eddie Ali, Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Foncia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukamat, Director Attorney Falea Alyudin. Mga division heads natin, isa-isahin ko na ho: Cecil Pelobilio, Johaina Abdullah, Michael Lagilay, Arkan Ali Abdurrahman Nakara, Jamil Abdullah, Engineer Abiba Sarsali, Engineer Teng Ugukan, Attorney Asmira Diego Pangadapon, Kasan Yusuf Jr. ng ICD, MILG ICD team, kay Ate Hadja Helen Ahmad, maraming salamat. Dato Aljami Gani, ating visual editor planning team, maraming salamat kay Minaira. MILG Provincial Directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, Kader Indar, Radia Ahmad, Gulam Hassan Sapayani, Emily Kadiri ng Sulu, at BLGA Director Muhammad Parsi Bombet Abutasil at siya ring Bangsamoro Ready Head. Maraming salamat din kay Engineer Manny at kay Nas sa pamumuno ni Chief Minister at concurrent MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakuwa. Patuloy po ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez, para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran, wassalam. Sindaw, 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 Bangsamoro. Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw, Bangsamoro, tinig, talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw, Sindaw, Bangsamoro, Sindaw, Bangsamoro.